Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ngayon ay kasama natin ang ating matalik na kaibigan at kapatid natin sa pananampalataya, si Brother Habibi, yung tawag namin sa kanya. Kilalang kilala ito si Brother Habibi. Habibi na yung nakilala ng mga tao sa'yo, di ba? Oo, yung tawag. Pero ano talaga yung totoo mong pangalan, brother? Giovanni Garcia nung wala pa akong sa Islam. Giovanni Garcia yung totoo niyang pangalan. Alhamdulillah. Ngayon, alhamdulillah, naging Muslim na ako. Abdullah na po yung pangalan. Abdullah talaga. Pero mas nakilala ka sa pangalang Habibi. Opo, Ustad. Kasi meron akong pwesto dati dyan sa palengke. Kaya siguro mga kulang-kulang 10 taon ako dyan na may pwesto kasi. Sa palengke? Kaya naging popular yung Habibi. Bakit Habibi? Saan ang galing? Alhamdulillah, nung nasa Saudi kasi ako, Ustad. Doon ko nalaman yung mga salitang kakaiba rin. Kasi yung Habibi parang pagmamahal. Diba? Kaya doon ko create yung pwesto ko na gawing Habibi. Ang pangalan ng pwesto? Habibi Motor Parts. Motor Parts. So doon ang galing yung Habibi Motor Parts. Yung pangalan mo ngayon Habibi na. Ayun si Abdullah, naging Habibi. Parang palayaw mo na yung Habibi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So paano ka pala nag-Muslim, brother? Mga ilang taon na sa Islam? Alhamdulillah, nag-embrace ako ng Islam mga year 2006, Ustad. 2006, matagal na ha? Alhamdulillah. So mga 20 ilang taon na? Mga 21 years. Mga ganun na siguro, Ustad. 21 years, no? So matagal-tagal. Ano pala yung kwento? Paano mo niyakap yung Islam? Alhamdulillah, nung dumating ako sa Saudi, Ustad, alhamdulillah, may mga brother kasi doon na mga nagbabahagi rin ng Islam. Alhamdulillah, kaming mga pamilya kasi debotadong Katoliko. Simula ng lola ko talagang sinasama kami sa mga sa simbahan. Talagang kumbaga reliyoso kaming pamilya. Kaya alhamdulillah, nung may mga kapatid tayong Muslim doon na nagsasabi yung mga aral sa Islam, alhamdulillah, ito'y aking pinapakinggan. So, nung nakapag-abroad ka ng Saudi? Alhamdulillah, Ustad. So, anong taon ka nag-abroad ng Saudi? 2006 din yata, Ustad, alhamdulillah. 2006? 2006 o 2005? Ay, 2006. 6? Kasi madali kong nayakap ang Islam kasi inaaral ko na siya noon. Nagbabasa na ako ng mga babasahin. So, anong trabaho mo doon sa Saudi? Alhamdulillah, sa akong in-applyan ko doon na electronic technician. Electronic technician. Tapos nagka-problema yung pagtatrabaho. Ang alam ko pala na trabaho doon dati, technician ako, pero yung trabaho pala na ina-apply ko rin yung ng mga karisteryo ng mga sasakyan. Kaya parang mekaniko na. Hindi naman mekaniko, yung related pa rin sa electronics, kaso nga lang sa sasakyan. Mga sasakyan na. Alhamdulillah, doon ko nalaman yung mga iba't ibang trabaho doon. Napag-aralan ko yung So anong nasabi mo na nagkaroon ng problema yung pagtrabaho mo doon? So iba yung job description sa actual na trabaho mo? Kaya alhamdulillah, papalipat sana ako ang amo ko noon. Pero alhamdulillah, sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, nanatili pa rin ako sa pwesto na yon. Alhamdulillah, sa amo ko. Kaya alhamdulillah, inano ko na lang sa sipag. At so, yun yung kwento mo kung paano sa pag-abroad. So, paano na-i-introduce sa'yo yung Islam? Alhamdulillah, nung nasabi na yung mga kapatid, tapos binigyan na ako ng mga basahin. Alhamdulillah, tuloy na akong pinapag-aralan ng Islam. Mga Pinoy yung nagbigay sa'yo ng babasahin? Alhamdulillah. Mga Pilipinong mga duat doon? 11 months ko siyang pinag-aralan. Alhamdulillah, nagbabasa-basa ako. Hanggang matapos yung pagtatrabaho ko, doon ako nagbabasa. Alhamdulillah, nung nasaliksik ko na yung aral ng Islam, doon ko na talagang ipinokos yung pagiging isang alipin ng Allah. Alhamdulillah. Tapos yung mga amo ko naman, reliyoso silang pamilya. Yung mga, alam mo naman sa Jaliyat, sa Islamic Center, may mga kada Biyernes may aral. Nag-a-attend ka doon? Opo, Ustad. Saang Islamic Center? Sa Abkik yun, Abkik. Islamic Center. Sa Sinaiya. Sinaiya. Industrial City. Doon ako nag-ano. So ano yung mga libro na nabasa mo? Mostly na inano ko, Ustad, yung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala,
Tapos Yung mga pamphlets lang, maliliit na pamphlets. Tapos, alhamdulillah, yung pananatili ko sa Saudi Arabia ng 2 taon, nabasa ko mismo yung buong Quran na translation ng Tagalog. Tagalog, binasa, mashallah. Alhamdulillah. Oo. Natapos ko yun. So anong nakita mo na nakapag-kumbinsi sa'yo na totoo ang Islam? Alhamdulillah, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagkilala mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang kauli-uliyang propeta. Tauhid talaga. No? Alhamdulillah. Kasi yung kaisahan ng Allah, parang sa Kristiyano dati, parang alien sa atin yan eh. Parang hindi natin alam yung ano itong kaisahan ng Diyos. Naniniwala tayo ni isa yung Diyos, pero wala sa atin yung konsepto ng shirk, yung gano'n, di ba? Kasi meron namang Trinity, may God the Father, God the Son. So hindi talagang na-identify yung nalinaw, bigyan ng linaw yung kaisahan ng Diyos talaga. Pero sa Islam, sobrang linaw. Alhamdulillah. Ang Diyos ay iisa talaga. Hindi tayo pwede sumamba sa kahit sino man, sa bato, sa araw, sa buwan, o kaya sa mga patay. Napakalinaw ng kaisahan ng Diyos sa Islam. So yun talaga yung sabi natin na nagkumbinsi sa'yo sa katotohanan ng Islam. Alhamdulillah, Ustad. Isa na rin yun yung pamamaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makarating ako sa Saudi Arabia. Yun na rin yung gabay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung siguro pananatili ko sa Pilipinas, baka hindi ko pa alam ang Islam. Kasi ang pananaw ko sa mga Muslim, ay maraming asawa ka. Yung mga pangit. Mga terorista, yun po ang pagkakalam ko sa mga misconception, Muslim. Yung alam mo, yung mga... Yung palang pananaw ko na yun, mga hearsay lang, kumbaga, mga haka-haka lang. So malaking tulong yung pag-abroad mo sa Saudi. Alhamdulillah, Ustad. So, nung after ka nang niyakap mo yung Islam, nagkaroon ka ba ng mga pagsubok na related sa pananampalataya? Alhamdulillah, wala naman, Ustad. Wala naman. Naging maayos naman na lahat. May asawa ka na noong that time? Nung pag-Muslim mo? Live-in pa, Ustad. Live-in pa. O, syempre, sa Kristiyano pa, yung live-in, okay lang. Pero alam natin sa Islam, walang ganyan. Walang live-in. So, yun, alhamdulillah, walang pagsubok sa asawa kasi wala ka pa namang asawa. Hindi katulad ng ibang mga balik Islam, naging kaaway nila yung asawa nila. Nagkagulo. Oo. So, yung mga magulang mo, wala rin problema. Alhamdulillah, maayos naman po, Ustad. Siyempre, may edad ka na that time. Alhamdulillah. Nasa iyo na yung At decision. saka nung umuwi naman ako sa Pilipinas, nakita naman nila yung pagbabago ko bilang alipin ng Allah. So, paano mo i-describe pala yung buhay mo dati? Nung hindi ka pa Muslim, ngayon na Muslim ka na. Alhamdulillah, ang laki ng pagbabago, Ustad. Kasi nung wala pa ako sa Islam, marami kang kaibigan. Maraming mga bagay talaga na gawain na hindi dapat gawin. Mga inom, bisyo. Mga bisyo talaga na, siyempre, pag may kaibigan ka, may bisyo ka. Karamihan na nag-aakay sa'yo sa hindi maganda. Alhamdulillah, sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung naging Muslim na ako, unti-unti na silang umihiwalay sa akin kasi hindi na nila ako mahikayat sa mga gawaing nakagisnan namin noong hindi pa ako Muslim. Mashallah. Alhamdulillah, sa tulong ng Allah. So, malaking kaibahan yung buhay noon at alhamdulillah, so, napakalaki talaga. Kaya ngayon, alhamdulillah, yung Muslim na ako, alhamdulillah, napakaganda ng Islam. Kung sisiyasatin lang ng mga hindi pa lubos ang kaalaman nila about sa Islam. Kaya nga, inshallah, gabayan sila ng Allah para matahag din nila yung tamang landas. Paano binago ng Islam yung buhay mo ngayon? Alhamdulillah, siyempre, Ustad, yung pagiging isang alipin ng Allah, unang-una yung pagdarasal natin ng 5 beses isang araw, dahil napakahalaga para sa atin yun. Dahil yan ang unang-unang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa kabilang buhay. Kaya alhamdulillah, yan yung talagang isang bagay na talagang hindi ko iniiwanan yung pagdarasal ko sa araw-araw. 5 beses sa isang araw, alhamdulillah. Okay, alam niyo mga kapatid, andito kami ngayon sa itong lugar na ito, prayer room ito ni Habibi. Mashallah, napakalaki. At ang balak natin, gawin pa itong, dito kami nag-aaral ng Arabic every Sunday. May mga bata dito na pumupunta. At inshallah, dito din natin gaganapin yung ating mga weekly lectures para sa mga Muslim, mga pag-aaral natin, durus, para sa mga kamusliman, no? At meron kaming dawa sa Boulevard
malapit sa dagat, maraming tao dyan. Every Sunday po yan ng hapon, mga 5:30 kasi mainit pa yung alas 5 ngayon eh. Mga 5:30. So, yun po, napakaganda ng lugar na ito, ginagawang prayer room at sabihin natin, function hall, lahat ng function, pag-aaral, andito na ng mga kamusliman. Sa lugar po ni Brother Habibi ito, mashallah. At sa totoo lang, hindi natin ito sasabihin para ipagmayabang o kaya hindi natin intensyon na magyabang sa mga tao, baka mabawasan kasi yung gantimpala. Pero sinasabi natin ito para ma-encourage yung mga may kakayahan na mga kamusliman. No? Sa panahon ng isang expedition noon, tumayo si Abu Bakar, pati si Umar bin Khattab, radiyallahu anhum. Tumayo siya para mag-donate sa isang expedition yun, kung saan kumakalap yung propeta, yung mga kamusliman ng tulong. So, nag-volunteer sila, ipinakita nila sa mga tao na tumutulong sila. Okay? Para, ang purpose doon, hindi masama sa Islam na ipakita mo yung tulong mo. Hindi masama, merong dalil dyan. Para, ang intensyon natin, hindi para magyabang, kundi para ma-encourage yung mga tao. Nangyari yan sa panahon ng mga sahaba. So, ang tulong pala ay pwede mong ipakita, pero mas mainam na ikaw lang at ang Allah yung nakakaalam. Pero kung isasabihin natin, para ma-encourage yung mga brother na tumulong din, ay sasabihin natin. Si Brother Habibi, kahit ganito yung kalagayan niya, mashallah, marami siyang naitutulong sa da'wa natin, sa ating pagsusumikap sa landas ng Allah. Meron ding mga sinusuportahan, subhanallah, ng mga nag-aaral sa Al-Ma'arif, kahit saan-saan. Mga problema ng mga kamusliman dito, walang ibang malalapitan kundi si Brother Habibi. Jazakallahu khairan. Naway doblihin pa ng Allah at paramihin pa ng Allah yung mga biyaya mo. Allahumma amin. At sana tanggapin ng Allah yung, alam ko na ayaw mo pag-usapan ito. Mas magandang sekreto, pero ini-encourage natin yung mga brother na may kakayahan, no? Na mas mayayaman pa, mas may kakayahan pa kaysa sa atin, na tumulong din sila para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami mga Muslim na nangangailangan, mga tulabul ilm na kailangan ng suporta sa pag-aaral, tulungan po natin sila. So, Brother Habibi, ano po yung mensahe mo sa Brother Abdullah, Brother Habibi? Ano yung mensahe mo sa mga non-Muslim? Sa mga non-Muslim. Mga non-Muslim, ano yung masasabi mo sa kanila? Sa mga hindi pa nalalaman ng Islam, naway saliksikin niyo po ang kaalaman ng Islam. Dahil ito po ay napakaganda kung ito po ay inyong malalaman. Kaya nga, gabayan kayo ng Allah na saliksikin ito at magbigyan kayo ng pangunawa upang madali niyong maintindihan kung gaano kaganda ang Islam. Inshallah, gabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas. Amin. So ngayon, kumusta yung buhay bilang Muslim, Brother Habibi? Alhamdulillah. Kumbaga, Ustad, pag sinabi mo kasi ang alhamdulillah, napakaganda. Napakaganda. Kumbaga sa akin, alhamdulillah, satisfying alhamdulillah. Meron tayong kapanatagan sa puso natin. Alhamdulillah. No? Alhamdulillah. Napakaganda maging Muslim sa totoo lang. Alhamdulillah. Napakaganda ng buhay ng isang Muslim. Yung Muslim talaga na talagang ina-apply niya yung katuruan ng Islam. So yun yung na-experience mo ngayon bilang Muslim. Alhamdulillah. Maraming salamat, Brother Habibi, sa na-share mo, na ibahagi. Naway, maging inspirasyon ito sa mga brothers natin, mga kaibigan nating mga hindi pa Muslim, na magsaliksik patungkol sa Islam. Si Brother Habibi, taga Cagayan, Ballesteros. Opo, Ustad. Santa Cruz, Ballesteros. Anong tribo mo, brother? Ilocano talagang Ilocano. Walang lahing taga Mindanao, Opo, walang lahing Arabo, pero Muslim na Muslim ngayon. Purong Ilocano po. Alhamdulillah. At panalangin natin sa Allah na sana ay manatili tayo sa landas na ito at panatilihin na ng Allah SWT yung ating mga puso sa relihiyon na ito. Amin. Maraming salamat, Brother Habibi. MashaAllah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.